Ang register, ito ay variety ng wikang espesyalisadong ginagamit ng isang particular na domain. Ito ay tumutukoy sa isang variety ng wika na ginagamit ng isang particular na grupo ng mga tao sa isang particular na konteksto o larangan. So rito, ang paggamit ng salitang register ay madalas na nauugnay sa espesyalisadong wika o ginagamit ng isang tiyak na profesyon, trabaho o larangan tulad ng medisina, batas, agham o teknolohiya. Halimbawa, ang mga doktor ay may sariling paraan ng pakikipag-usap na naiintindihan lamang ng mga kapwa nila doktor. So sa madaling salita, ang register ay ang natatanging set ng mga salita, estilo at paraan ng pagsasalita na naaangkop sa isang tiyak na konteksto o grupo. Ginagamit ito upang mas epektibong makapag-usap sa loob ng particular na domain o larangan kung saan nauunawaan ito ng mga kasapi. Ang register ay matatlong uri ng dimensyon. Ang una ay ang field o larangan, tumutukoy sa paksa o larangang pinag-uusapan. Ang paksa ng diskurso ay maaaring hinggil sa mga technical o espesyalisadong salita na ginagamit ng mga taong na nasa particular na disiplina o larangan. Ito ay tumutukoy sa paksa o sakop ng diskurso o pag-uusap. Ang ibig sabihin nito ay kung tungkol saan ang pag-uusapan o paksa. Ang bawat larangan ay may sariling espesyalisadong wika o mga technical na salita na ginagamit ng mga taong kabilang dito. So sumakatuwid kapag sinasabi nating field o larangan, tinutukoy natin ang particular na disiplina o paksa kung saan ginagamit ang espesyalisadong wika. Ang bawat larangan, tulad ng batas, agham, edukasyon at teknolohiya ay may kanya-kanyang natatanging wika at terminolohiya na ginagamit ng mga eksperto at profesional sa kanilang pag-uusap at gawain. Halimbawa, ang salitang virus sa larangan ng agham o teknolohiya, ang kahulugan nito ay malware o software na nakakasira ng sistema ng computer. Sa larangan naman ng medisina, ito ay maliit na organism na nakapagdudulot ng sakit sa tao at naipapasa sa iba pang tao o hayop. Ang salitang operation naman sa larangan ng kalakalan, ito ay paggawa. Sa larangan ng military, ito ay pagsakatuparan ng isang plano. Para sa pangalawang uri, ito ay mode o modo. Ito ay tumutukoy sa anyo o paraan kung paano isinasagawa ang komunikasyon. Sa madaling salita, ito ay nagpapahiwatig kung paano ipinapaabot ang mensahe. Kung ito ba ay pamamagitan ng pasalita o pasulat. Pasalita kung ito ay nakikipag-usap sa telepono o pakikipag-usap ng harapan. Pasulat naman, hindi ginagamitan ng tono o kilos. Ginagamit ito sa pamamagitan o pamamaraan ng pagsulat ng liham. Kaya halimbawa, talakayan sa klase. Isinasagawa ang komunikasyon gamit ang pasalita. Ang panghuling uri ay tenor. Ito ay tumutukoy sa kung sino ang kausap at ano ang relasyon ng mga taong nag-uusap sa isang sitwasyon. Ang relasyon ng mga taong nag-uusap ay nakaka-impluwensya ng malaki sa paggamit ng formalidad ng wika. Ibig sabihin, nakadepende sa iyong kausap o relasyon ng iyong kausap ang paggamit ng formal o informal na wika. Halimbawa, kung ang nag-uusap ay magkaibigan, maaaring informal ang mga salita at tono nila. Samantalang kung ang nag-uusap ay guro o nakakatanda, formal ang wika dahil sa kanilang relasyon. Ang pakikipag-usap sa kasing edad o gulang ay naiiba sa pakikipag-usap sa nakakatanda. Pinopromete ang paggamit ng po at opo bilang tanda ng paggalang na hindi ginagamit sa kung nakikipag-usap sa kaibigan o kakilala. Ngayon naman, dumako tayo sa jargon. Ang jargon ay isang variasyon o variety ng wika na kung saan tinatawag din itong natatanging bokabularyo ng isang particular na pangkat na gawaing propesyon. Ito ay isa itong bokabularyo ng isang propesyon dahil sila lamang ang nakakaalam at kung paano ito gagamitin. Halimbawa nito ay ang teacher. Ang ginagamit ng teacher ay ang class record, lesson plan, at curriculum. Sa abogado naman, gumagamit sila ng court, justice, at hearing. Creole.
Ito ay mga variety ng wika na na-develop sa mga pinaghalo-halong salita ng individual mula sa magkaibang lugar hanggang sa ito ay naging pangunahing wika ng particular na lugar. Halimbawa dito ang pinaghalong salita ng Tagalog at Espanyol na naging Jabacan. Sa Creole, sinasabi na kapag namatay ang isang wika, nagkakaroon ng panibagong wika. Ang ibig sabihin, nakaka-develop na naman ng panibagong wika ang isang lugar. Halimbawa ng salitang Jabacano ay isang Creole na wika na nabuo sa Pilipinas. Dahil sa kolonisasyon ng Espanya, ito ay naging resulta ng interaction ng mga Espanyol at mga lokal na wika. So, katulad ng lugar ng Zamboanga, so na-develop or na-adapt nila yung salita ng Espanyol and pinaghalong Tagalog. So, naging Jabacano na yung pangunahing wika nila. So, ang pagbuo nito ay nagkaroon ng impluwensya sa kanilang kalakalan, migration at pangangailangan ng mga tao na hipayag ang kanilang identidad at kultura. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng Jabacano. Una, mi nombre o ang pangalan ko, de donde lugar to o taga saan ka, buenos dias, magandang umaga, buenas tardes, magandang hapon, buenas noches, magandang gabi. Ang Pidgin, isang variety ng wika na walang formal na estruktura. Tinatawag ito ng mga dayuhan bilang nobody's native language sapagkat wala itong mga katutubong salita. Ang Pidgin ay ginagamit ng mga tao na may kakaibang wika at walang komong wika upang magkaintindihan. Dahil dito, umaasa sila sa mga pansamantalang salita o makeshift na wika para maipahayag ang kanilang nais sabihin. Ang mga ganitong uri ng wika ay karaniwang nabubuo sa mga sitwasyon kung saan kailangan mabilisan at simpleng komunikasyon, tulad sa mga kalakalan o negosyo. Ang estruktura ng Pidgin ay madalas na simple at hindi sumusunod sa mga tuntunin ng mga gramatikang karaniwang wika. Narito ang ilang halimbawa ng pahayag sa Pidgin. Ako kita ganda babae. Nakita ako ng magandang babae. Kayo bili alak sa akin. Kayo na ang bumili ng alak para sa akin. Ako tinda damit, maganda. Ang panindang damit ay maganda. Suki, ikaw bili akin, ako bigay discount. Suki, bumili ka sa akin ng paninda ko, bibigyan kita ng discount. Ikaw aral mabuti para ikaw kuha taas grado. Mag-aral ka ng mabuti upang mas mataas ang iyong grado.